Pakinggan ang ilan sa mga tunay na kwento at karanasan na salig sa katatakutan at kababalaghan. Sa bandang dulo, tiyak ay mapapaisip ka na lamang kung tunay na nakakahalubilo nating mga tao ang mga nilalang sa dilim na mapanlinlang. Abangan rin sa bandang dulo ng kwentuhang ito ang ipinadalang voice message ni Mau sa kanyang pagkikwento ng naranasang hindi maipaliwanag na misteryo. Pakatutukan dito sa Hilakbot. Oras na naman na Hilakbot. Magandang araw sa lahat ng inyong mga solid HTV positive at sa inyo Sir Red. Isang malaking karangalan po na mapili ninyo ang kwentong ito. Bago ko po tuluyang umpisahan ang paglalahad ng aking mga karanasan, itago nyo na lamang po ako sa pangalang LJ. Currently, second year college student at ako po'y solid HTV positive listener since 2023. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong ako ay senior high school pa lamang. Nagkataon ng panahong iyon ay nagkaroon po kami ng group project and we were tasked to make a PowerPoint and video presentation tungkol sa laboratory report at yung isa sa mga groupmate ko ay nagsuggest na sa bahay na lamang daw nila gawin ang project naming iyon at kami naman lahat ay umagri. Medyo malayo ang kanilang bahay at masasabi kong liblib at tila malayo na sa kabihasnan. Hindi naman sa pangungutya pero napapaligiran din kasi sila ng mga kabundukan. So habang bumabiyahe kami, dito ay napapansin ko na hindi rin ganon kaganda ang kalsada patungo sa kanila sapagkat lubak-lubak iyon. At pagliko namin sa kaliwa, dito ay napansin ko ang napakaraming puno sa part na iyon. Pumukaw din sa aking atensyon ay ang nakaukit sa isang malaking bato at nakalagay ay Sitio Tinago. So apat kami na pumunta doon. Itago na lang natin sila sa pangalang Isay, Tintin at Richard. Si Isay ang may-ari nung bahay at sinundo pa niya kami sa bayan dahil hindi namin kabisado ang daan papunta sa kanila. So nung pumasok na kaming apat sa kanilang bahay, syempre bilang courtesy, iniwan namin ang mga tsinelas namin sa labas ng kanilang pintuan at nag-good morning pa nga kami nang masalubong namin ang kanyang mga magulang. Sinabihan kami ni Isay na doon na sa kwarto niya kami tatambay. Nang isinara na ni Isay ang pinto ay nakikonnect na ako sa wifi nila para masimulan na ang pagda-download ng aming mga templates sa PowerPoint. Few minutes passed while nagdi-discuss kami ni Isay at Tintin. Napansin ko ang panay na paglingon ni Richard sa paligid. Yun bang ramdam ko na hindi siya mapakali? Kung kaya't nilapitan ko siya dahil feeling ko ay nadidistract siya. Siyempre hindi pwede yung ganun dahil hindi kami matatapos. Kung kaya't lumapit ako sa kanya. Sa aking paglapit ay doon ko napansin ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Tumatagaktak pa nga iyon. Natanong ko siya kung ano ang problema. Pero tinignan lamang niya ako na para bagang nagdadalawang isip kung sasagutin ba niya ang tanong ko o hindi. Hanggang sa hinawakan ko ang kanyang kamay. Napansin kong ang lamig nun pero binaliwala ko yun at hindi ko na lang binigyan ng kahit na anong kahulugan. Nagtanong na lamang ako muli sa kanya kung ano ang nangyayari, kung okay lamang ba siya. Napansin na rin ng dalawa naming kasama ang tila weirdong ikinikilos ni Richard at nagpasya na lumapit na rin ang mga iyon. Nakita kong lumunok pa ng laway si Richard. Ilang segundo pa ay nagsalita.
Wala ba kayo nararamdaman na weird? Parang ang sikip-sikip natin dito kahit apat lang tayo. Ano? Hindi naman. Sagot ko, sabay palingalinga sa paligid. Kanina kasi nung papasok tayo sa bahay ni na Isay, nakita kong may kasabay tayong pumasok na hindi natin kasama. Sabi niya habang panay pa rin ang patak ng mga pawis sa kanyang noo. Ano? Wait, anong ibig mo sabihin? Sagot ko sa kanya. Diba apat lang tayo? Bakit 5 magkapares na tsinelas at paa ang nakita kong kasama nating pumasok dito sa bahay? Nanindig ang balahibo ko sa kanyang sinabi. Otomatiko'y bumilis din ang tibok ng puso ko. Ang mga bagay na hindi ko na naramdaman kanina o baka pilit ko lang na iwinawaksi sa aking isipan, ngayon ay namamayani na sa aking kaloob-looban. Nang marinig iyon ni Isay, ay siya naman na ang nagkwento. Inamin niya sa amin na may mga kababalaghan nga daw na nangyayari sa kanilang bahay. Sa kwento niya, 3:00 ng hapon daw nang nagpapahinga siya sa kanyang kwarto ay naalimpungatan daw siya dahil sa magkasunod na katok at pagbukas ng pintuan. Nakita niyang dumungaw sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Napatanong siya dito kung ano ang kailangan niya, ngunit hindi daw ito sumagot. Nakipagtitigan lamang daw sa kanya iyon kung kaya't umabot na sa puntong nairita siya. Tatayo na nga daw sana siya nang biglang tumakbo ito paalis ng walang sinasabi. Nawirduhan siya sa ikinilos ng kanyang kapatid kaya tumayo na ito at pinuntahan sa kwarto. Pagdungaw niya'y nandoon at nakita niya ang kanyang kapatid na nagsi-cellphone at walang patumpik-tumpik niyang tinanong ang tungkol sa ikinilos nito kanina. Sinagot naman ito ng kanyang kapatid na tila naiirita pa nga daw dahil hindi naman daw siya lumabas sa kanilang kwarto at maghapon siyang nagsi-cellphone, kaya napaisip daw si Isay sa nangyari. Akala nga niya ay pinagtitripan lamang daw siya ng kanyang kapatid hanggang sa ipinagsawalang bahala na lamang daw niya iyon. Pero may ilang araw pang sumunod na naulit ang insidente, kaya napagtanto niyang hindi lamang sila ang naninirahan sa loob ng bahay na iyon. Di naman din daw ito nananakit. Pinakikisamahan na lamang daw at sa tuwing nagpapapansin sa pamamagitan ng pagpaparamdam, hinahayaan na lamang daw nila ang mga ito. Matapos naming marinig ang kanyang kwento, ay tuloy-tuloy pa ring nanindig ang aming mga balahibo hanggang sa nakapagdesisyon kami na tapusin na lamang ang aming project sa balkonahe nila and after nun ay magpasya na ring umuwi. Isa pang karanasan namin sa bahay ni na Isay ay nung inimbitahan niya kami for her 18th birthday. 6 naman na kaming pumunta doon pero kasama pa din sina Tintin at Richard. Ganon pa rin ang napansin ko. Balisang-balisa si Richard. Bago kami makapasok, hinawakan niya ako sa kamay at nagsalita habang pinagpapawisan pa. Be, hindi na siguro ako papasok. Dito na lang ako sa labas. Hindi pa rin kasi ako komportable dun eh. So tumingin ako kay Isay at dahil matalik niya din kaibigan si Richard, gusto niyang pumasok ito sa loob, kaso kahit anong pilit namin ay ayaw niya. Kaya napagpasyahan namin na hayaan na muna siya sa labas. Nang pumasok na kami, nakita namin ang mga nakaset up sa lamesa. Simple at isang normal birthday celebration lamang iyon. Nang matapos na ang pagsiset up sa dining ay tinawag naming muli si Richard para siya na ang mag-lead ng prayer. Kaso todo tanggi pa rin si Richard.
ayaw pa rin niyang pumasok. Kaya napilitan akong lumabas upang hatakin siya papasok sa loob at sinabi kong wag na lang pansinin ang mga weirdong kaganapan at upang nang sa ganon ay wala ding masabi ang ibang mga naroroon sa birthday. Nag-sign of the cross na siya na biglang nagpatay sindi ang ilaw sa dining kaya umalis muna ang mama ni Isay saka chinek yung switch. Nako, ano na naman tong ilaw? Ngayon pa nagloko talaga. Sabi ng nanay ni Isay. Nagkatinginan kami ni Richard at nakita ko sa kanyang mga mata. Parang sinasabi niya sa akin na, sabi ko sa iyo eh. At pagkatapos nun, kahit halos lahat kami kinikilabutan, tinapos ni Richard ang prayer ng mabilisan at nagpaalam na muli nang babalik sa labas. Mula noon, hindi na muling pumasok si Richard sa bahay ni Isay hanggang sa matapos ang birthday celebration. Yun na rin ang last ng pagpunta ko sa bahay ni Isay at hindi na rin talaga kami bumalik doon. Ang balita ko sa ngayon ay lumipat na ng bahay si Isay dahil una, ang layo talaga ng bahay nila noon sa university na pinapasukan niya ngayon kaya sa aking pagkakaalam ay wala ng taong naninirahan sa kanilang weirdong bahay na iyon. Magandang gabi. Isa po ko sa mga silent listeners ninyo mula sa Makati City at tawagin niyo na lamang po akong Cubs. Ang kwento kong ito ay mula pa noong ako ay bata pa. Around 8 or 9 years old yata. Pasensya na po't hindi ko matandaan exactly ang edad ko nito pero tungkol ito sa lola ko na tiyahin ng airpods ko na itago na lang natin sa pangalang Lola Beng. Matandang dalaga si Lola Beng. Natuon na lang din kasi ang kanyang oras sa pag-aalaga ng kanyang mga pamangkin noon at kalaunan ay sa mga apo din. Paborito niyang apo ang kapatid ko na sumunod sa akin. Mahilig nga din parang magsugal ito kasama ang kanyang mga amiga. Kung minsan pa nga'y napagkakasunduan nila na kapag sila ay maglalaro ng tong its, bawal umayaw kapag nananalo kung kaya naman minsan or madalas inaabot talaga sila ng umaga at ang malala pa mahigit 2 o 3 araw na straight silang naglalaro. Yun na lang ang naging libangan ni Lola Beng. Nakatira kami sa iisang compound at may mahigit sa 8 pamilya kaming nakatira doon. Marami na rin akong naririnig na kwentong kababalaghan sa mismong compound naming iyon at kahit pala ako mismo makapagpapatunay sa mga kwentong iyon. Pwede ko pong ipasa ulit ang kwento kapag ito po'y na-narrate ninyo, Sir Red. Malaki ang bakuran namin. Pagpasok mo pa lang ng gate, babatiin ka na ng maliit na parang kwarto ni Lola Beng na tinatawag na foxhole dati ng mga sundalo. Dati po kasing naging kuta ng mga sundalo ang barangay namin at halos lahat ng residente kabilang ang mga kalululuhan po namin ay naging sundalo. Doon nakatira at natutulog ang Lola Beng namin sa tinatawag ng foxhole na iyon. Natatandaan ko na ayaw magpapasok ni Lola Beng doon at kung kami naman mga bata ay papasok, kailangan ay kasama siya. Hindi rin niya sinasabi ang dahilan kung bakit bawal pumasok doon at tanging siya lamang daw dapat. Ang sinasabi na lamang na natatandaan ko noon ay bagong linis pa lamang daw niya at ayaw niyang magulo o madumihan ang kanyang mga nilinisan gawa nga ng malilikot kami. Pero nalaman ko na lamang sa mga kapitbahay namin na naikikwento ni Lola Beng ang mga tungkol sa mga nakikita niyang elemento sa kanyang kwarto. Pero dahil hindi naman siya likas na matatakutin, parang naging casual lamang sa kanya ang mga iyon.
Isang hapon sa malaking terasa namin sa compound ay naroroon kami halos lahat ng kamag-anakan na nagsisiesta at paggising ay magmemeryenda. Kaming mga bata ay binigyan niya ng tigi-isang pongkan o yung orange o kung ano man yun. At nang maubos, hindi pa nakontento yung kapatid ko at dahil paborito daw niyang prutas iyon kung kaya't nanghingi pa siya ng isa. Binigyan naman niya ito at nagsabi na mga katagang, "O heto, last na to ha. Wala na ako may bibigay sa inyo." Noon ay wala namang ibang kahulugan iyon para sa amin. Nagtawanan pa nga ang mga tiyahin at lola namin kasi ang tatakaw daw namin sa prutas. Pero masasabi naming isang senyales pala iyon para sa kanyang pamamaalam. Lumipas ang 2 araw, Sir Red. Nagulantang ang buong compound. Bandang mag-aalas 2 pa ito ng madaling araw. Nagsisisigaw ang isa niyang kaibigan at ginigising ang lahat ng mga naroroon sa compound. Kinatok niya ang bawat bahay para sabihing si Lola Beng daw ay inaatake at bigla na lamang daw nawalan ng malay. 2 gabi na pala silang naglalaro ng tong its ng tuloy-tuloy at walang pahinga. Sinugod sa ospital si Lola Beng at kalaunan ay doon na binawian ng buhay. Masakit para sa buong pamilya namin ang pangyayaring iyon. Kanino ba naman ang hindi? Pero sabi nga, kung sadyang oras mo ay oras mo na talaga. Nagkaroon din naman ng mga senyales dahil nga nag-iba na rin ang aura ni Lola Beng bago mangyari iyon. Ang ilan ko ang tiyahin ay napansin rin dahil may oras na parabang naghahabilin na ito at tila ba naging sobrang bait nga daw si Lola Beng sapagkat lahat ay ibinibigay nito kung ano man ang hingin nila. Kinabukasan ay saktong unang araw ng burol niya. Naghahanap sina mama at iba kong tiyahin ng larawan na ilalagay sa ibabaw ng kanyang ataol. May nakita sila na isa, close up at agad sana itong ipade-develop sa Photoshop sa palengke noon. Nang biglang natigilan sila noong nagliligpit pa lamang ng mga gamit ni Lola Beng kung saan nila nakuha ang litrato nito. May nakapansin kasi na parang may imahe daw ng bata sa may gawing balikat ni Lola sa larawang napili nila. Agad namang tinignan ng mga tita ko at doon nga nila nakumpirmang meron. Batang babae ang nakita sa imaheng iyon, Sir Red. Malabo ang muka pero mahahalata mo talaga sa hugis ng muka nito at sa haba ng buhok. Kinilabutan sila at agad nilang tiningnan ang iba pang mga litrato. May isang litrato nga doon na kuha lamang daw noong nakaraang buwan at dito'y kasakasama nga ni Lola Beng ang iba pa niyang amiga. Parang ang nangyari ay reunion yata o parang kumbaga sa mga hashtag yung squad goals ang datingan. Nasa bandang gitna si Lola Beng pero nang titigan at usisaing mabuti ng isa kong tiyahin, yung bata na nakita namin sa unang larawan ay yun pa rin ang naroroon at kasama niya. Same na balikat at same na anggulo at sa kabilang litrato ay makikita naman ang bata na nasa ilalim ng mesa. Sa isang fast food chain kasi kinunan ito. Kinilabutan at natakot ang mga tiyahin ko kaya agad na ipinakita nila sa iba pa naming kamag-anakan iyon. Hanggang sa doon nagkaroon ng espekulasyon at maaaring makumpirmang sundo daw ito ni Lola. Sinusundo na nga daw si Lola Beng. Ang nakakatakot nga doon, Sir Red, kahit na marami na silang pictures, naroroon pa rin talaga yung batang multo at kasama talaga sa litrato sa gawin ng balikat niya. Agad namang itinabi iyon ng tiyahin kong isa at yung isa namang litrato na ilalagay sana sa ibabaw ng ataol niya ay ipina-edit muna ang background.
pinatanggal ang imahe ng batang yun. Lumipas ang ilang gabi ng burol, napapansin naming parami ng parami ang mga tao. Nagkikwentuhan at nagkakainan. Maya-maya ay biglang tumayo at pumasok ang asawa ng tito ko sa bahay dahil daw sumama ang pakiramdam niya. Nagtaka daw sila dahil iba ang itsura ng asawa ng tito ko. Para bang namumutla at ang tahimik na nagmamadali para makapasok. Kinabukasan ay nagdesisyon siyang ikwento ang totoong nangyari sa kanya kagabi. Sabi ng isa kong tiyahin, nakita daw niya yung bata na nasa ilalim ng kabaong ni Lola Beng, kaya ganun na lamang ang pagkatakot niya. Hanggang sa kumalat na si Red. Marami na din daw ang nakapansin at pinagtatakhan kung sino daw yung bata na nakikipagburol. May puno rin kami ng santol noon sa may tabi ng foxhole ni Lola Beng. Isang gabi daw ay nakita o namataan ng isa sa mga kapitbahay namin ang batang iyon, pero binaliwala na lamang daw niya sa pag-aakalang kamag-anakan din namin. Meron pang isang kapitbahay din kami na merong tindahan na malapit din sa amin. Isang gabi nakiramay o nakilamay siya at nakita daw niya na may bata sa hagdan ng balkonahe malapit kung saan nakaburol si Lola Beng. Nakablusang puti pero madilim daw ang muka na parang natatakpan ng mahaba nitong buhok. Hindi daw niya kinaya dahil nandoon lang daw yung bata at nakaupo na tila inaantay siya. Hanggang sa nagkaroon po ng usap-usapan sa aming mga magkakamag-anak na yung bata na iyon ay baka yung pinsan ni na Papa na matagal nang namayapa. Paborito din daw kasi iyon ni Lola Beng. Malakas ang kutob nila na baka yun daw ang sumundo kay Lola. Dahil dati din daw ay malakas magmulto yung pinsan nilang iyon at talagang mararamdaman o nagpapakita din daw sa kanila. So fast forward, isinama sa libing ang mga gamit ng Lola Beng, pati na rin ang mga larawan kung saan naroroon ang imahe ng multo na pinaniniwalaan naming sumundo sa kanya. Doon ko rin nasagot ang tanong sa kung bakit ayaw ni Lola Beng na magpapasok sa kanyang tinitirhan. Marahil ay nakikita niya na ang multo at fully aware siya na sooner or later ay susunduin siya nito. One time na may sakit ako at mataas ang lagnat, doon ako pinatulog sa kwarto niya at siya daw ay titingin sa akin dahil wala sina Mama at Papa noon. Natatandaan ko na iniwan niya ako noon dahil alam niya ay nakatulog na ako. Hanggang sa umagos ang memorya ko tungkol dito, Sir Red. Bukod sa lagnat na mataas, ay may iba pa akong naramdaman. Para na ako nagdideliryo noon. Hindi talaga ako mapakali. Parang nahihilo na nasusuka na hindi ko mawari. Pero isa ang natatandaan kong maliwanag. Blurry man ang kanyang itsura, pero believe me na may naaninag akong bata doon sa loob ng kwarto ni Lola. At hindi ko nga din naalala ito noon, lalong-lalo na noong mga panahon na sinasabi ni Lola Beng na ayaw niya magpapasok sa kwarto, at hindi ko nga din alam kung bakit hindi ko ito naikwento sa kanila noon. Hanggang sa kailan lamang, bago naman mamatay ang lolo ko, na tatay naman ng airpot ko na siyang kuya ni Lola Beng, parang nagaya din sa kanya ang kaso ni Lola. Parang sinundo din. Pero sa pagkakataong ito, wala yung imahe ng bata doon sa litrato ng aking lolo. Pero may isa akong tiyahin na nakapagsabi na parang may kinakausap daw si lolo tuwing gabi. At kung minsan ay para bang may inaabot daw siya kahit wala naman. Iyon yung mga napansin nila ilang araw bago po pumanaw si lolo. Halos magwala nga daw po ang bunso ni na airpods na tiyahin ko
Kapag nangyayari iyon kay Lolo, agad daw po niyang minumura sa kawalan ang kung sino mang nakikita ni Lolo para maitaboy daw ito. Once again, sana mapili at mabasa po sa channel ninyo at nang mapakinggan ko po ang entry ko. Pagpasensya nyo na lamang po kung napahaba, pero maraming salamat po sa pagpili ng mga kwento ko. Sa puntong ito mga Solid HTV Positive ay atin pong pagbibigyan ang entering voice message ng isa sa ating mga legit na subscriber at silent listener. Pakinggang maigi ang kanyang kwento at kayo na ang humusga kung ito nga ba'y nagkataon lamang na kamukha o nakaengkwentro na nga siya talaga ng doppelganger na gumaya sa isa sa kanyang kakilala. Heto't pakinggan ang kanyang kwento. Magandang araw po si Red. Nasa Dubai po ako. At saka yung segment nyo, yun po laging pinapakinggan ko sa Spotify. Kung naglalaba ako, may ginagawa ako, lahat buong araw, nakikinig po ako sa inyo. So, hindi po ako marunong magkwento. Hindi rin ako marunong paano i-deliver yung kwento ko po. Hindi naman po masyadong nakakatakot, pero strange lang or weird. Nangyari po ito nung 3 days ago. Dahil nga may usapan kami ng boyfriend ko na magkikita kami. At hihintayin ko siya sa isang place doon. Place dito sa Dubai. Hintayin ko siya doon hanggang matapos ang trabaho niya. So, long story short, dumating siya. Few hours ago, dumating siya. So, papunta kami dun sa apartment nila. Ngayon, so, pinindot namin yung second floor kasi sa second floor siya nakatira. Tapos may isang lalaki, naka-gray hoodie, naka-Birkenstock na tsinelas. Kasi nga, yun ang napansin ko sa kanya eh. Naka-short, naka-gray na hoodie, at naka-Birkenstock na brown leather, something ganun. So, ngayon, sumakay na kami ng lift. Din yung isang lalaki. So, 3 kami sa loob ng lift. Ngayon, nung nandun na kami sa loob, Sir Red, napansin ko ulit yung, yung Birkenstock niya na sandal. Tiningnan ko. Sabi ko doon, bumulong ako sa boyfriend ko. Sabi ko, love, gusto ko talaga yung ganyan tsinelas. Nung paglingon ko na dun sa lalaki, yung parang, di ba, nakayuko ako kasi nga tiningnan ko yung sandal niya. Nung tiningnan ko siya dun, nakatango na ako sa kanya. Si Red, nagulat ako. Sabi ko, huy, bakit ka andito? Nakita ko yung kaibigan ko, sir. Exactly yung kaibigan ko, nakachat ko, before dumating yung boyfriend ko. Kachat ko yung kaibigan ko na yon. Nagtataka ako, bakit andun siya sa loob ng lift. Sabi ko sa kanya, huy, bakit ka nandito? Pero hindi siya sumasagot, Sir Red. Nakayuko lang siya. Tapos, yung first floor, bumukas na, lumabas yung lalaki. So, sabi ko sa boyfriend ko, kilala ko yun eh, kaibigan ko yun. Kausap ko pa nga sa chat oh. Sabi ko nang ganun. Yung boyfriend ko, kilala mo ba yun? Kilala ko yun, sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, seryoso ka? Sabi niya, oo. So, ngayon, nung dumating na kami dun sa apartment ng boyfriend ko, kinext ko yung kaibigan ko, Sir Red. Tinanong ko siya kung asan ba talaga siya o baka niloloko niya ako, nandun lang pala siya o baka same building sila nung boyfriend ko. Pero nag-selfie yung friend ko na gay. Tapos, din siya, nag-picture din siya na nandun siya sa lugar na yun. Wala siya dun sa lugar kung asan ako. So, nagtataka ako, sino kaya yun? Pero, kamukha niya si Red. Kung ano ang itsura ng kaibigan ko, yun din ang itsura ng lalaki na nakasabay namin sa elevator. Sa tingin ko, parang doppelganger, I don't know. Pero ang weird. Talagang sabi ko, hey, bakit ka dito? Huy, binanggit ko talaga yung pangalan. Pero hindi talaga siya kumikibo. Pag open ng first floor, labas lang siya, yun lang yun.
Hanggang dito na lang, Sir Red. A very short story lang to sa akin. Next time, may mga iba pa akong story. Actually, hindi bago sa akin ang mga multo, ganyan. Pero sa ibang araw na lang po. Maraming salamat, Sir Red. Sana mapili mo tong short story ko po. Maraming salamat po. Have a good day and God bless you po from Dubai. I'm Sonia. Salamat.